Sa pamilya po, 3 po kami magkakapatid, pangalawa po ako. Bali, ang trabaho naman po ng nanay ko, nasa bahay lang po siya. Tapos ang tatay ko naman po, nasa abroad, hindi siya sumasahod ng maayos. Kung sumahod man, sobrang late, parang hindi makakabuhay ng pamilya. Ang madalas na pinagkakagastusan yung pagkain nila sa pang-araw-araw, yung gastusin sa bahay. Mostly ng tao doon, naninirahan po may resettlement area siya. Bali yung panganay po namin, nagtatrabaho po sa factory, bali hindi po siya nakatapos ng pag-aaral. Lagi naman po kasi kaming gipit sa pera eh. Kung ba, parang kanaganta ng nanay ko. E di mag-isang uniform ka na lang, ganun din naman yun eh. Karaniwang pasyente namin dito, ang sasabi ko na nasa class C or even lower. Even yung mga patients namin pumapasok as paying patients. Eventually, nagkakaroon din sila ng problema sa kanilang mga financial responsibilities for the hospital, and eventually it turns out na hindi sila makabayad. Ako si Rafael Dakpano, may 2 po ako anak. Misis ko, siya na lang mabantay sa akin. Gumagawa po siya ng basahan, tinatahi niya. Tumatanggap siya ng mga tahi para lang magkaroon kami ng konting maibili na panggastos. Bago ako maaksidente, isa po akong karpintero. Malaki po ang pagbabago sa buhay ko nung simula nung aksidente. Yung mga kagustuhan na gusto ko ibigay, hindi ko na gawa nang hindi na ako makapagtrabaho. Sila na pong umaasikaso sa akin, imbis na ako ang umaano sa kanila. Nagtitipid na lang po kami sa pagkain kasi po, mas malaki po yung nagagamit sa bahagi niya. Kasi kung halimbawa po, dumating kami dito sa ospital, kung may bigla-bigla ang x-ray, mga ganon, medyo hindi po namin kaya kung bigla-biglang ipapagawa kasi po malaki. 3 operasyon niya na po ito eh. Nautang na po namin ang sinahod sa buong 1 taon, di po ba? Kaya po talagang nagtitiis kami. Kahit mayaman ka, middle class ka, o poor ka, pag nagkaroon ka ng catastrophic health problem, yan ang isa sa pinaka number 1 cause ng poverty. Yung mga breadwinner at saka yung family, pare-parehong apektado pag merong nagkaroon ng seryosong sakit or in the worst case, mamatay. Dapat talaga hindi ako makakapag-aral kasi yung mga magulang ko hindi naman talaga kayang pag-aralin ako. Ang balak po nila, trabaho na lang kagad ako. Yung kahit nalaman ko na may GLE scholarship program, parang ayaw pa rin ako pag-aralin ng nanay ko kasi imposibleng pag-college, walang gastusin. Yung first to 3 years ko sa Lasal, madalas hindi ako nagla-lunch. Ang ginagawa ko na lang, nilalakad ko na lang pag wala akong pamasahe. Binigyan na ako ng trabaho na pag wala akong pasok may trabaho akong nagkikatering. Imagine if 20% of our entire enrollment are full scholars. Imagine 200 of that are poor students na naging doktor. There is no more transformative event than someone who has been elevated from that status to becoming a doctor, not just in terms of finances, but in transforming his community and his family. Yung roots ng aming hospital at ng roots ng aming founders si St. Lasal, quoting na those who have less in life should have better health. Yung na-realize ko yung halaga pala ng pag-aaral. Pag nakatapos ka, yung talagang alam mo na may kapupuntahan ka na makakatulong ka sa pamilya mo, pwede kang maging radtech, tapos pwede ka pa mag-doktor.